Welcome po sa Encourage 888. Ang reading na ito ay para sa entertainment personal na reflection lamang. So, gamitin lamang yung mga mensaheng tutugma sa iyong situation. So, ngayon titingnan natin kung ano naghihintay sa iyong love, career, and finances. Okay, start na tayo. Ano ba naghihintay sa iyong love? Gagamit tayo ng Oracle and Tarot card. Give me the message for Sagittarius. Yung iba sa inyo Sagittarius, pwedeng meron kang kadiling na Taurus. Yung iba ha, hindi man halos lahat. Dahil lumabas dito yung Taurus. So, ngayon titignan natin ng iyong finances. Ayusin ko lang ha. Ayan. Para kasya lahat. So, dito sa Sagittarius, lumabas si Taurus dito. And Ruins. Pwede yung iba sa inyo involved ka kay Taurus mismo. Okay? Or pwede rin meron ditong energy ng taong matatag. Very practical siya. Medyo matigas nga lang ang ulo. No? Pero pagdating sa love, itong taong ito, gusto niya secure siya sa connection. Pero, hindi siya yung klase ng tao na, alam mo yun, basta-basta nagpapakita ng kanyang nararamdaman. Medyo malihim siya. So, nakikitaan ko dito, no, sa Ruins, yung iba sa inyo pwedeng meron kang yung bang lumang sakit, mga lumang pinagdaanan, lumang disappointment, ganon. Kumbaga, nakikitaan ko dito lumang relasyon. Para bang nasira yung pundasyon niya dito, oh. Maaring meron dito mga bagay na hindi na kayang ibalik pa. Ganon. Pero ito rin yung nagsasabi na para bang kailangan mo na tong bitawan, yung mga pattern, lumang pattern, na paulit-ulit kang nasasaktan. Okay? So, dito, no, meron ka dito accident and departure. Kumbaga dito, no, sa accident, meron lang ako nakikitang unexpected or pwede rin unexpected event or pwede rin bigla ang pangyayari pagdating sa love life mo. Pwede nga iba sa inyo mensahe or meron kang ma-encounter dito or meron kang malaman. Meron lang ako nakikitang pagbabago sa situation. Hindi naman ito kailangan literal na aksidente, ano. Kumbaga, meron lang ditong simbolo na may something unexpected. So, lumabas itong departure. Yung iba sa inyo, malakas yung energy ng paglayo. Maring ikaw ito or pwede rin isang tao na alis muna sa isang connection, ano? Parang, alam mo yun? Kumbaga, meron ditong literal na distance. Para sa iba naman, emotionally detachment naman, ano? May kailangang iwan na hindi na nakakatulong sa'yo. Okay? So, lumabas pa tong peace. So, ibig sabihin, ito yung ending. Kumbaga maganda to kasi pagkatapos ng mga kaguluhan, makakaramdam ka ng kapayapaan sa isipan mo. Maring hindi man ito agad na relationship na ending, ano. Ikaw mismo ang magiging mas kalmado, magiging mas malinaw ka kung ano pa talaga yung deserve na papapasukin mo sa buhay mo. Okay? Kumbaga, andun yung peace. So, nakikitaan ko lang dito, no, yung mensahe lang sa'yo pagdating sa love, may pagtatapos mayroon din paglalayo. Kumbaga, hindi mo na ito bagong connection, ano, lumalabas na bago ka makatagpo ng bagong connection, kailangan mo munang hanapin yung emotional peace mo, okay? Hindi mo kailangang habulin yung mga taong hindi na nagbibigay ng seguridad sa'yo kasi may pagkasira dito.
mas tahimik at mas healthy na yung energy na paparating sa'yo. Ito lang yung mensahe, ano. So, pagdating naman sa career, lumabas itong completion, then release. So, ibig sabihin, pwedeng meron ditong isang cycle o career na malapit nang matapos, ano. Pwedeng finish contract yung iba sa inyo, or pwedeng meron ditong matatapos na proyekto. Or pwedeng obligasyon, trabaho, or isang phase na matagal mo nang pinagdadaanan, meron na ditong matatapos. So, lumabas pa tong release. May mga bagay kang kailangan ng pakawalan. Maaaring mga toxic environment, mga planong hindi nakakatulong, or mga takot, ganun. So, iba sa inyo, kung trabaho man to, no, yung bang tipo na pwedeng i-release mo to kasi hindi na naka-align sa'yo, okay? Iba sa inyo, para bang gusto mo nang lumipat ng ibang direksyon, pwedeng gusto mong lumipat ng ibang karera. Kapag nag-release ka, no, mas gagaan yung career path mo. Ito lang yung mensahe. Pwedeng iba sa inyo sa trabaho, ano, para bang, ano ka na, yung bagang nahihirapan ka sa mga katrabaho mo, nakaka-stress na, ganun. So, dito, no, dumating din tong si Miracle and Isolation. So, maganda to kasi milagro na to, no. Kumbaga sa Miracle kasi, ito yung pinakamagandang spread kasi may posibilidad na unexpected blessing, ano, or breakthrough na mangyayari sa'yo. Para bang isa itong opportunity na hindi mo naman inasahan pero maaaring dumating pagkatapos ng mga ending. Okay? So, yung iba sa inyo, parang narito ka sa isolation, ano? May period na parang ikaw lang yung kumikilos. Maaaring hindi mo naman nararamdaman yung suporta ng ibang tao. Okay? So, ikaw, huwag mo agad isipin na failure ito. Kumbaga, pwedeng ito yung panahon para mag-focus ka muna or buuin mo muna yung sarili mong direksyon. Okay? So, meron ka ditong creation. Kumbaga sa creation, ano, yung iba sa inyo, strong ending to kasi ikaw mismo ang gagawa ng bagong opportunity para sa sarili mo. Creative project yung iba sa inyo, pwedeng sariling negosyo, or pwedeng content yung iba sa inyo. Yung bang tipong bagong career path or pwedeng bagong idea na maaaring maging importante sa bahagi ng next chapter mo. Ganon. Para ba mag-create ka para sa sarili mo. So, yung career message, ano, lumabas dito, completion, risk, miracle, isolation, and creation. Maganda siya. Kasi dito, yung lumang cycle na matatapos at magkakaroon ka dito ng space na gumawa ng bago. Okay? Malakas yung energy ng sariling proyekto. At yung iba sa inyo, pwedeng mas gusto mo na lang maging independent. Yung walang boss, ganon. Ganon yung energy mo. Pwedeng iba sa inyo, nag-iisip ka na dito eh. Okay? So, pagdating naman sa finances mo, lumabas si 4 of Cups at itong si 7 of Wands. Kumbaga, meron ka ditong financial opportunity na pwedeng maaaring hindi mo agad napapansin. Pwede rin feelings mo to. Yung iba sa inyo, pakaramdam mo stagnant ka sa pera o parang hindi sapat yung progress, ano? So, wag i-dismiss agad ang maliit na opportunity, ha? Kasi dito sa 7 of Wands, kailangan mong ipaglaban at protektahan ang financial stability mo. So, mag-set ka ng boundaries. Kumbaga, huwag ka munang mangutang or magpautang, ganon. Kumbaga, kung hindi mo naman kailangan pa yung pera, so huwag ka munang mangutang, okay? May mga taong maaaring umaasa din sa pera mo, yung iba sa inyo. Okay? Kumbaga, kailangan mag-set, kailangan magplano, paano paghawakan yung perang meron ka. Ganon. So, dito sa The Fool, ano, ito yung bagong financial beginning. Ito yung maganda kasi pwedeng bagong source of income, pwedeng meron ka mga bagong pagkakakitaan, bagong proyekto, business idea, or pwedeng opportunity. So, dito, dahil ito'y lumabas, ano, huwag ka basta sumabak ng walang plano, ha? Ito lang yung mensahe. So, King of Swords at the Moon. Kumbaga, sa King of Swords, ano, gamitin mo yung logic, gamitin mo yung talino mo. Matalino ka. Kumbaga, kailangan mong matuto mag-budget dito, okay? Kumbaga, kailangan mong pwedeng iba sa inyo, meron ka mga agreement or mga financial decision na kailangan mong tingnan ng maayos. Katulad ng pagbabudget, pag-control sa iyong mga gastusin, ano? Yung mga, kung may binabayaran ka mga taxes or documents, ano, kailangan nasa ayos, okay?
So, huwag ka puro yung excitement Kumbaga kailangan mo munang ayusin ang lahat-lahat, okay? So, dito sa The Moon, meron lang ako nakikitang uncertainty na financial outcome Kumbaga, may information na hindi pa malinaw dito sa The Moon. Para bang meron mga konting lihim or pwede may mga bagay na hindi mo pa talaga nakikita. Iwasan kang mag-take ng risk, okay? Or mag-desisyon ng pabigla-bigla. Kumbaga, bago ka mag-desisyon kailangan kompleto yung details. Kasi pwedeng yung iba sa inyo dito sa King of Swords, bago ka mag-asikaso ng mga financial decision mo dito, okay? Kailangan pag-isipan mong maigi, okay? Kailangan kompleto. Ganun. Huwag ka mag-take ng risk. Iba sa inyo, kung meron kang mga binabayadang taxes or mga agreements, kailangan ayusin ng maayos. Yun. So, dito, meron lang ako nakikitang bagong opportunity na parating sa'yo. Pero kailangan din ng matinding discernment, Okay? So, huwag mag-desisyon dahil lang sa mukhang promising yung mga dumarating sa'yo. Okay? Kailangan, bago ka kumilos, mag-research ka din muna. Okay? Mag-compute ka, and then i-verify mo kung tama ba. Tama ba itong mga inaasikaso mong document. Okay? Yung iba sa inyo, pwedeng meron kang aasikasuhing documents. So, nakikitaan ko lang dito, overall, sayo sa guitarist, Pwede yung iba sa inyo, lalayo ka mula sa lumang sakit dito kasi gusto mo nang hanapin yung peace of mind mo. Meron lang pagdating sa karera, pwedeng yung iba sa inyo, meron ditong matatapos na kontrata, breakthrough, or pwedeng meron kang i-create dito na bago. So, pagdating naman sa finance mo, bagong opportunity yung parating na kailangan ng strategy at pag-iingat, lalo-lalo na sa mga pagkukumpleto ng documents mo, kung ano man yung papasukan mo. Okay? Ayun, ito lang yung mensahe sa'yo, May bagong chapter, pero kailangan mong bitawan muna yung hindi na naka-align sa'yo. Okay? Ayun, so hanggang dito na lamang po sa Guitarius. Thank you for watching. Love and peace.